Ama naming Diyos sa langit, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagmamahal at sa iyong biyaya, at lalo na sa panahong ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang kami ay magkaroon ng sama-samang pagsasama at sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, Ama, ay mas makilala ka namin at mapalapit sa iyo. Ama, dala ang aming mga pasanin at alalahanin. Patawad sa aming kakulangan sa iyong salita at sa paghahanap sa iyo. Pero Ama, lubos po kaming nagpapasalamat na sa gitna ng aming kasalanan, tinawag mo kami at sa kabila ng aming mga kasalanan, Amang Diyos, nais mo kaming maging mas malapit sa amin. Inilalapit niyo kami sa inyo. Sa salamin ng Ebanghelyo ni Heso Kristo, Ama, buksan ang aming espiritual na mata, tenga, isipan at puso para sa iyong salita. Sa paglapit namin sa iyo, mapawi ang dilim at kaba sa aming buhay at makita ang katotohanan at pag-ibig ng iyong liwanag. Sa paggawa nito, Panginoon, naway mapatotohanan namin ang iyong dakilang pag-ibig para sa lahat. Hinihiling namin mula simula hanggang wakas ng pag-aaral na ito, ikaw ay sumaamin. Ama, sa aming pagpapatuloy, igawad mo ang pagpapala ni Jehovah Shammah. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesu Kristo. Amen. Kaya magandang umaga sa lahat. Isang kasiyahan ang makasama muli ang lahat. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating tema ngayong buwan ng Babylonia at ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya ito ang magiging pangalawang lektura natin sa ilalim ng temang ito. Nung nakaraang linggo, tiningnan natin ang Babylonia at ang talangkanan. Nakita natin kung paano kapag tiningnan natin ang mga talangkanan ng Genesis, tiningnan natin si Cain na tumakas mula sa presensya ng Diyos. Nagtatag siya ng isang lungsod. Para sa kanyang sarili, ipinangalan niya ito sa sarili niyang anak. At mayroong linya ng kasalanan na nagpatuloy kay Cain. Tiningnan natin ang kanyang pagkakatutulad kay Nimrod na nanguna sa pagtatayo ng Tore ng Babel at nakita natin kung paanong nahati ang talaangkanan, kung paanong nahati ang mundo. Nung panahon ni Peleg, may mga sumunod kay Nimrod sa pagtatayo ng mga Jinyang, sa pagtatayo ng Tore ng Babel, at mayroon ding mga tulad Iyokdan na pumunta sa ibang lugar. At sa espiritual na aspeto, hinanap niya ang aklat ng pananakaangkanan. At sa pamamagitan ng linya ni Eber, makikita natin kung paano nung inihiwalay ni Eber ang kanyang sarili mula sa mga iyon na nagtatayo ng Babel. Nakalaunan, sa linya ng pananampalataya, kahit na ang linyang iyon ay may dalang idolatriya at kasalanan. Ngunit, naroon pa rin ang layunin ng Diyos, naroon pa rin ang mapantubos na kalooban ng Diyos na naipapakita sa pamamagitan ng talaangkanan. Kaya iyan ay isang maikling buod ng aming tiningnan noong nakaraang linggo. Ngayon, mas titingnan natin ng mas partikular ang ugnayan sa pagitan ng Babylonia at Abraham. Kaya ito ang Babylonia sa kasaysayan ng pagtubos, bahagi 2, at ang subtitle na tatalakayin natin ay ang Babylonia at si Abraham. Kaya nais kong basahin nating lahat ang ating pambungad na kasulatan. Ito ay kinuha mula sa Yosue Kabanata 24, talata 2. Kaya't ating tingnan ng talatang ito at basahin natin itong lahat ng sama-sama. Josue, Kabanata 24, talata 2. Kaya nga sa screen mo mismo. Basahin natin. Handa na? Simulan. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, mula pa noong unang panahon. Ang inyong ama ay nanirahan sa kabila ng ilog na siyang si Tera, na ama ni Abraham at ama ni Nahor, at naglingkod siya sa ibang mga Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Kaya ito ang kay Joshua, mensahe para sa mga tao ng Israel. Lumabas sila sa Ehipto sa panahon ng Eksodo. Sa loob ng 40 taon, sila ay nagpagalagala sa ilang. Pagkalipas ng 16 na taon pa, sinakop nila ang lupain ng Canaan at ngayon ay naipamahagi na ang lupain. Si Josue ngayon ay nagbibigay ng mensahe sa mga tao. Halos sinasabi niya sa kanila na kailangan ninyong tandaan na wastong sambahin ang Diyos ngayong nasa lupang pangako na kayo. At sinabi ni Josue na nung unang panahon, mula pa nung unang panahon, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog.
Kaya ito ay nasa kabila ng Ilog Euphrates at ito ay tumutukoy sa rehiyon ng Mesopotamia. At ang tinutukoy niya ay si Tera, ang ama ni Abraham. At anong ginawa nila? Naglingkod sila sa ibang mga Diyos. Kaya kung titingnan mo ang mga panlabas na literatura mula sa Biblia, kundi mga sinaunang komentaryo sa kwento ng Genesis, hindi tayo maaaling magtiwala na ito ang salita ng Diyos. Diyos? Ngunit sinasabi ng mga sinaunang komentaryo na si Tera ay isang tagagawa ng idolo, na ang kanyang ikabubuhay ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga idolo. At kahit na ginawa niya talaga iyon o hindi, nilinaw ng Biblia na naniniwala siya sa ibang mga Diyos. Naglingkod nga siya sa ibang mga Diyos, at ang mga ito ay mga Diyos-Diyosan. Kaya ating titingnan kung ano ang kahulugan nito sa buhay ni Abraham rayon. Ang paglalakbay sa buhay ni Abraham bilang pagbubuod lamang, narito ang larawan ng Mesopotamia. Narito ka mismo at dito ipinanganak si Abraham. Kaya sa Biblia, tuwing sinasabi nitong Ur o tuwing binabanggit nito ang mga Kaldeyo o Kaldeya, tinutukoy nito ang rehiyong hito. At sa madaling salita, ito ay isa pang ekspresyon para sa Babylonia. Kaya ito ang luklukan ng kapangyarihang Babylonia at dito nanirahan si Abraham at ang kanyang ama. Siyempre, ito ang ilog Euphrates. At makikita natin sa buhay ni Abraham na siya ay tinawag palabas ng Ur, at siya at ang kanyang pamilya sa pangunguna ni Tera. Sa katunayan, lumipat sa Haran, at mula sa Haran, muling tinawag si Abraham. At yun ang panahon nang lumipat siya sa lupain ng Kanaan. Meron tayong napakasimpleng mapang ito na may napakasimpleng mga diagram. Nagbibigay lamang ito sa atin ng pangkalahatang ideya ng paglalakbay sa buhay ni Abraham mula sa kung saan siya ipinanganak hanggang sa kung saan siya dinala ng Diyos at kung saan siya kalaunan ay inilibing. Kaya mula UR patungong Haran, patungong Canaan. At tingnan natin ang prosesong ito ng mas detalyado. Kaya ang pangunahing punto numero uno, titingnan natin ang unang tawag kay Abraham. Ngayon, ang unang tawag kay Abraham sa buong mundo ay nung tinawag siya mula sa Ur, patungo sa lupain ng Kanan. Kaya sinabi ng Diyos, umalis ka sa lugar na ito at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. At ang unang bahagi ay ang paglalakbay mula Ur patungong Haran. Ngayon ay makikita natin itong nangyayari sa Genesis, Kabanata 11, mula talata 26 hanggang 32. At ang nais kong bigyang diin ay ang talata 27, 31 at 32. Kaya kung titingnan natin dito, sinasabi sa Genesis, Kabanata 11, talata 27, ito ang mga taladang lahing-lahi. Kaya ito ang Toledot ni Tera. Kaya hindi ito tungkol kay Abraham. Ang totoo ay sinasabi nito na ito ay tungkol kay Tera. Si Tera ang ama ni na Abram, Nahor at Haran. Kaya sa pagbibigay diin na ito ang aklat mangsalinlahi o ang mga talaan ni Tera, si Tera talaga ang pisikal na pinuno na lumipat mula sa Ur patungong Haran. At sinasabi nito sa bersikulo 31. Isinama ni Tare si Abraham na kaniyang anak o Abram na kanyang anak at si Lot na anak ni Haran na kanyang apo at si Sarai na kanyang manugang na kanyang anak na asawa ni Abram at sila'y magkasamang umalis sa Ur ng mga Kaldeyo upang pumasok sa lupain ng Kanaan at sila'y nagtungo hanggang sa Haran at nanirahan doon. Kaya tingnan ang bersikulo 31. Ang pangunahing paksa, ang bida nito. Ang episode talaga ay si Tera. At anong ginawa ni Tela? Isinama niya si Abram, ang kanyang anak. Kaya si Abram ay anak ni Tera. Si Lot ang anak ni Haran, ang kanyang apo. Kaya muli, si Tera pa rin ang pangunahing bida at si Lot ang kanyang apo. Si Sarai ang kanyang manugang. Kaya ang buong talatang ito ay talagang nakasentro kay Tera. At pinatututunayan nito kung paanong si Tera ang pisikal na nanguna sa kilusan. Sa labas ng UR at ang simula ng paglalakbay patungo sa Canaanite. At ito ay nagpapatunay kung gaano kalalim ang tunay na kalooban ni Abraham sa loob ng bahay ni Tera.
Tatalakayin natin ito mamaya, ngulit ang mismong ideya ng pag-alis ni Abraham sa bahay ng kanyang ama, dala ang kultura ng panahong tiyon, ay isang imposibleng paniwala. Ito ay isang imposibleng konsepto, isang konsepto na hindi madaling maisakatuparan. At maging sa Genesis, lalo na sa Kabanata 11, talata 31, makikita natin kung paano si Terah talaga ang may hawak mang kamay ni Abram. At si Terah, sa pisikal na kahulugan, ang pinuno ng kilusang ito palabas ng Ur patungo sa lupain ng Canaan. Ngunit gaya ng alam natin, hindi nakarating si Terah sa lupain ng Kanaan. Sa talata 32, sinasabing ang mga araw ni Terah ay 205 taon at namatay si Terah sa Haran. Ngayon, tingnan natin kung bakit ito mahalaga sa unang bahaging ito ng pagtawag kay Abraham. Kung titingnan natin ang bersyon ng bagong tipan, kung paano nangyari ang lahat gaya ng alam natin sa mga gawa kabanata 7. Ito talaga ang sermon na ibinigay ni Stephen. Malapit ng batuhin si Stephen dahil sa sermon na ito, ngunit paano siya magsisimula? Sa talata 2, sinasabi niya, "Pakinggan ninyo ako, mga kapatid at mga ama. Ang Diyos ng kaluwalhatin ay napakita sa ating amang si Abraham. At nung siya ay nasa Mesopotamia bago siya nanirahan sa Haran, at sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupainan at ang iyong mga kamag-anak at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo." At sa unang bahagi ng talata 4, pagkatapos ay nilisan niya ang lupain ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Kaya't ito ang buod ng aming sinuri sa mayon, kasama ang ilang mga paunang detalye. Ngunit habang si Abraham ay nasa lupain ng mga Kaldeo, nagpakita ang Diyos sa kanya at sinabi, "Iwan mo ang iyong lupain at ang iyong mga kamag-anak." Halika sa lupaing ipapakita ko sa iyo. Nilisan niya ang Ur ng mga Kaldeo at nanirahan sa Haran. Ngayon, pansinin, sa oras na ito, hindi niya sinabi, iwan mo ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak at ang bahay ng iyong ama. Alam mo, noong panahong iyon, magkasama pa rin sina Tera at Abraham. Kaya't iniwan ni Tera ang paglipat mula sa Ur ng mga Kaldeo patungong Haran. Ngayon, si Abraham ang tunay na nakakita sa Diyos. Kaya mauunawaan natin na sina Abraham at Tera ay nagkaroon ng sapat na magandang relasyon kung saan si Abraham ay maaaring ikwento kay Tera ang kanyang pahayag at magkasama silang umalis. At ano ang nakita ni Abraham? Sa mga gawa, sinasabi nito, ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham. Ngayon, ang ekspresyong ang Diyos ng kaluwalhatian sa Griego, ito ay Theos, Tes, Dohes. Sa Griego, ang salitang doha, ito ay binabaybay ng may X, ngunit mas parang tunog ha ang U, kaya ang Griegong doha. Ito ay nangangahulugan ng kaluwalhatian, karangalan, karilagan, kamahalan. Kaya ang nakita ni Abraham ay hindi kapanipaniwala. Ito ay isang bagay na hindi mailalarawan ng kahit ano sa mundong ito. At kapag ginamit ang salitang Griego na doha, ito ay tumutukoy sa kaluwalhatin, ito ay tumutukoy sa kamahalan. Iyan ay isang katangian sa sarili nito. Kaya hindi naman sa may ginawa ang Diyos. Bagay at kaya nga siya maluwalhati. Hindi iyon ang dahilan kung bakit siya kahanga-hanga. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ibinahagi ng mga tao ang kaluwalhatiang iyon sa Diyos. Ang Diyos sa kanyang sarili ay maluwalhati at ito ang Diyos na nagpakita ng kanyang sarili kay Abraham. Kaya kung titingnan natin ang Hebreo Kabanata 11, talata 6, ano ang sinasabi nito? Ang mga may pananampalataya ay dapat maniwala na ang Diyos ay umiiral. Siya ay nasa Exodo 3, versikulo 14. Nang magpakita ang Diyos kay Moises at sinabi ni Moises, "Kanino ko sasabihin sa mga Israelita? Sino ba nagpadala sa akin? Anong sasabihin ko?" At sinabi ng Diyos, "Ako ay kung sino ako." Kaya eto, ang Diyos na siyang makatarungan. Ngayon, nang sabihin na ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita, ang salitang Griego para sa paglitaw ay horau. Horau. At ang ibig sabihin nito ay makita, madama, maranasan, maunawaan. Ang umunawa at hindi lamang ito tungkol sa pisikal na mga mata, sa kung ano ang pisikal mong nakikita, ito ay tungkol sa kung ano ang talagang mauunawaan mo.
Kahit pisikal mo lang nakikita ang bagay, ang mahalaga ay ang kahulugan na natatanggap mo mula sa karanasang iyon. Kaya sa English, meron tayong ekspresyon ng karanasan kapag may ipinaliwanag sa iyo at sa wakas ay naintindihan mo na. Oo, naiintindihan ko. Meron kaming ekspresyong iyon. Sa wikang Koreano, mayroon ding mga katulad na termino. Ito ay isang terminong karaniwan sa maraming wika sa buong mundo. Ngayon, ang eksaktong anyo nito sa sermon ni Stephen ay ahope. Kaya medyo nagbabago ang anyo nito. Ito ay nasa aorist, indicative, passive, third person lang singular. Kaya anong ibig sabihin nito? Kaya sa ikatlong panauhan na isahan, ito ay tungkol sa Diyos. Kaya sinisikap nating unawain ng Diyos kung sino siya. Kaya mula sa ating pananaw, syempre, ito ay nasa ikatlong panauhan, ngunit ito ay pasibo. Kaya wala talagang ginawa ang Diyos para ipakita mismo ang kahulugan nito. Kung babalik tayo sa salitang Doha, ang Diyos ay naroon lamang. Wala na siyang magagawa pa. Wala tayong ganap na magagawa, kundi ang Diyos lamang ang may kayang gawin. Ay at ang Diyos sa kanyang mismong kalikasan na maluwalhati, na ang Diyos ay nahayag sa at si Abraham ay labis na nagulat na parang sinabi niya, wow, nakikita ko na kung sino ang Diyos, naiintindihan ko na kung sino ang Diyos. Ito ay higit na maluwalhati kaysa sa anumang mauunawaan natin sa or ng mga Kaldeyo. At ang Diyos na ito ay ibang-iba sa alinman sa mga Diyos-Diyosan. Anumang pagkaunawa tungkol sa mga Diyos na nasa ur ng mga Kaldeyo noong panahong iyon ay naiiba sa anumang maiaalok ng Babylonia. Ngayon, para maunawaan natin kung bakit napakahalaga nito sa aklat ng mga gawa, sa partikular sa sermon ni Esteban, kailangan nating maunawaan ang konteksto ng sermon nito. Kaya si Esteban, gaya ng alam natin, ay isang diakono na pinili ng simbahan upang maglingkod sa mga tao at siya ay makapangyarihan sa espiritu. Alam niya ang pinag-uusapan niya. Masigasig siya sa Diyos. Nais niyang magligtas ng maraming kaluluwa at lumabas at mangaral at maglingkod. At sa kanyang sigasig, siyempre, ang mga Hudyo noong panahong iyon, hindi nila siya nagustuhan dahil pakiramdam nila ay nagsasalita siya laban sa kanilang relihiyon. Kaya dinala nila siya sa hukumay at sa mga gawa kabanata 6, talata 13 at 14, ganito ang sinasabi. Nagharap sila ng mga bulaang saksi na nagsabi, ang taong ito ay walang humpay na nagsasalita laban sa banal na lugar at sa kautusan. Sapagkat narinig namin siyang nagsabi na ang Nazareno na ito, si Jesus, ay wawasakin ang lugar na ito at babaguhin ang mga kaugalian na ito naman sa ating Moises. Kaya ano ikinababahala ng mga Hudyo? Nagsasalita siya laban sa banal na lugar na ito. Ang tinutukoy niya ay ang angkol. Nagsasalita siya laban sa batas. Kaya ang mismong tradisyon, ang mismong mga bagay na pinanghahawakan ng mga Hudyo noong panahong iyon, sinasabi nila na si Esteban ay nagsasalita laban sa kanila. At sa mga gawa kabanata 7, talata 1, kaya't ang mataas na saserdote ng panahong iyon ay nagsabi, totoo ba ang mga bagay na ito? Kaya ano ang problema? Pinag-uusapan natin ang alalahanin ng mga Hudyo tungkol sa batas at sa templo. At ito ang problema. Literal nilang tinanggap ang batas. Hindi nila makita ang layuning pantubos sa likod ng batas. Ito ay naging isang dokumento, ito ay naging isang tradisyon na hindi nagpapatotoo sa biyaya ng Diyos. Ngunit para sa kanila, ito ay isang usapin ng krimen. Sabi nila, sa pamamagitan ng sarili nating merito, sa pamamagitan ng sarili nating kilos, sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa, ginagawa natin ang mga bagay na ito. At ginagawa namin ang mga ito dito sa templong ito. Ang templong ito ay ang bahay ng Diyos. Kaya ang mga Hudyo, meron silang napakalaking pagmamalasakit sa mga pisikal na bagay. Inakala nilang ang Diyos ay naninirahan sa pisikal na bahay na iyon. At ayon sa batas, ang kanilang inaalala ay ang mga pisikal na kilos. At ito ay talagang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ito gaanong naiiba sa mga maling paniniwala ng mga pagano noong panahong iyon. Halos pareho lang yon noon. Magkaiba lang talaga ang nilalaman, pero halos pareho lang ang paniniwala. At sino ang sinasabi nilang sisira nito?
Si Kristo ang siyang sisira sa ating mga tradisyon. Kaya ito ang akusasyon na isinampa laban kay Stephen habang siya ay humaharap sa paglilitis. At ano ang ginawa ni Stephen bilang pagtatanggol sa kanya? Ang unang bahagi ng kanyang depensa ay nagsisimula kay Abraham. Mate, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Abraham. Tinawag niya tayo palabas ng Mesopotamia. Kaya sinasabi ni Esteban, sa lugar na ito ng idolatriya, tinawag ng Diyos si Abraham sa isang bagay na mas dakila. Kaya tingnan mo si Stephen, mula sa kanyang pananaw, lahat ng ginagawa ng mga Hudyo ay pagsamba sa idolatriya. Nakatuon sila sa mga pisikal na gawa ng batas. Nakatuon sila sa pisikal na templo. At ang lahat mang ito ay mga bagay na binibigyang diin din ng mga tradisyong pagan. Tungkol sa idolatriya, sa Jeremiah 10:14-5. At ang Diyos ay napakaprangkahan. Kaya basahin natin. Handa na, simulan na! Ang bawat tao ay hangal, walang kaalaman. Bawat panday ginto ay napapahiya sa kanyang mga Diyos sapagkat ang kanyang mga imahen ay bulaan. Walang hininga sa kanila. Mga walang kabuluhan ng mga ito, isang gawa ng pangungutya. Sa panahon ng kanilang kaparusahan, sila'y malilipol, mga masasakit na salita. Isayas, Kabanata 44, mga talata 9-11. Silang mga gumagawa ng inanyuang imahen ay pawang walang kabuluhan at ang kanilang mga mahahalagang bagay ay walang pakinabang. Kahit ang sarili nilang mga saksi ay hindi nakakakita o nakakaalam, kaya't sila'y mapapahiya. Sino ang humubog ng isang Diyos o naghulma ng isang Diyos-Diyososan upang makinabang? Narito, lahat ng kanyang mga kasama ay mapapahiya sapagkat ang mga manggagawa ay mga tao lamang. Magtipon-tipon silang lahat, magsitayo sila, manginig sila, mapahiya silang magkakasama. Nakakahiya. Ngayon, maraming talata ang tumatalakay sa idolatriya. Pinili ko ang dalawang ito dahil akma ito sa mga temang pinag-uusapan natin ngayon. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita kay Abraham. Hindi maluwalhati ang Diyos dahil ginawa natin siyang maluwalhati. Ang Diyos sa kanyang sarili ay maluwalhati. Paano yon naiiba sa mga idoyo? Lahat ng mga manggagawang ito, lahat ng mga panday ginto o karpentero o kantero, sila ang gumagawa ng mga Diyos-Diyusong ito. Sila ang gumagawa ng mga imahin ito at ipinagmamalaki nila ang sarili nilang gawa. Sabi nila, ako raw ang may gawa nito. Ginawa ko itong Diyos. Ang Diyos na ito ay nilikha ayon sa wangis na aking nauunawaan. Kaya ang idolatria ay talagang tungkol sa pagluwalhati sa sarili. Ngunit ang Diyos na nagpakita kay Abraham na ganap na nasa labas ng tao, siya ay umiiral sa at sa kanyang sarili. Siya ay maluwalhati sa at sa kanyang sarili. Ang Diyos na yon, ipinahayag kay Abraham. Kaya lahat ng relihiyon at lahat ng tradisyong pagan na naranasan ni Abraham hanggang sa puntong ito ay wala ng kahulugan ngayon dahil nakita niya ang Diyos ng kaluwalhatian. At mula sa sitwasyong iyon, tinawag si Abraham palabas ng UR ng mga Kaldeyo. Tinawag si Abraham palabas ng Babylonia. Ngayon, noong panahon ni Abraham, ngayon, ang mga imaheng mayroon tayo rito, ito ang zigurat ng Ito ay nananatili pa rin bilang mga guho sa kasalukuyang Iraq. At ang partikular na templong ito ang sentro ng pagsamba sa Diyos ng buwan noong panahong iyon. Nana ang pangalan ng Diyos ng buwan na iyon. At si Nanana ang pangunahing Diyos ng Ur. At isa talaga siya sa mga pinakapangunahing Diyos. Itinuring siya ng ilang tao bilang ganap na punong Diyos sa buong Mesopotamia. Kaya bagamat maraming Diyos, maaari nating ipagpalagay na si Nana ay itinuturing na isa sa pinakadakila kung hindi man ang pinakadakila na Diyos ng mga tao noong panahong iyon. At malamang, ang ama ni Abraham na si Terah, nung sumamba siya sa mga idolo, ay tiyak na sumamba kay Nana dahil ito ang pangunahing Diyos ng Ur ng mga Kaldeyo. Ngayon, ano ang alam natin tungkol kay Nana, ang Diyos ng buwan? Kaya may ilang mga larawan dito. Iyan ay mula sa mga arkeolohikong paghuhukay na nagpapakita kay Nana, ang Diyos ng buwan. Ang simbolo niya ay ang crescent moon at ang isa pa niyang simbolo ay ang toro.
Kaya ang gasuklay na buwan, parang mga sumay din ng toro. Parang pinagtagpo nila ang dalawang iyon. At siya ang Diyos ng ani, at siya rin ang Diyos ng pagkamayabong. Sa pamamagitan ng mga buwan, masasabi mo ang mga panahon. Gayon din, ang siklo ng mga buwan ay kasabay din ng siklo ng regla ng babae at hindi lamang sa ani, kundi pati na rin sa pagkamayabong ng mga baka. Si Nana ang sinasamba ng lahat upang sila ay umunlad. Ilan sa kanyang mga palayaw nung panahong iyon ay ang Panginoon ng karunungan, ang Ama rin ng mga Diyos at ang lugar ng pagsamba. Kaya ang templong ito na ating nakita ay tinawag na bahay ng dakilang liwanag. Bakit? Dahil kahit sa gabi, kapag naglalakbay ang mga tao, mayroon kang buwan upang magbigay sa iyo ng liwanag. Ang kanyang pangunahing lugar ng pagsamba ay sa ng mga Kaldeyo. Pero alam mo, prominente siya sa buong Mesopotamia. Kaya sabihin nating ito ang pangunahing Diyos na sinasamba ng mga tao noong panahong iyon. At mula sa sentrong ito ng pagsamba, nakita ni Abraham ang tunay na Diyos ng kaluwalhatian. Sinabi niya sa kanyang amang si Tera at pagkatapos ay magkasama silang umalis, patungo sa lupang pangako, patungo sa lupain ng Kainan. Pero sa kalagitnaan, naantala sila sa kung saan at nasaan iyon. Naantala sila? Sa Haran ngayon, sino ang patron na Diyos ng Haran? May Diyos na magngangalang kasalanan. At sino ang kasalanan? Siya ang Diyos ng buwan. Kaya magkasala kayo gaya ng Diyos ng buwan. Ito rin ang uri ng Diyos na sinasamba sa ng mga Kaldeyo. Ngayon, ang pangunahing templo sa Haran ay tinatawag na bahay ng pagsasaya. Kaya kung titingnan mo ang mga artikulong arkeolohiko na nahukay mula sa Haran, makakakita tayo ng ilang pagkakatulad. Meron tayong lumang figura at meron din tayong buwan bilang simbolo niya. Then, ang Sin ay ang bigkas sa Akkadian para sa Diyos na ito. Ang Nana naman ay ang bigkas sa Sumerian. At sa parehong aspeto, ang Diyos na ito ay nauunawaan na iisang persona. Kaya ang dalawang pangunahing lugar ng pagsamba sa Diyos ng buwan na ito, sa hilaga ng Mesopotamia, sa Haran, ay magtatagpuan ng Sin. At sa timog, sa naroon si Nana. Kaya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa idolatriya, ang pinag-uusapan natin ay ang iisang Diyos. Kaya marahil si Tera, nang marinig niyang patotoo ni Abraham, ay nagkaroon siya ng takot na iyon at siya ay napilitang pumunta sa lupain ng Kanaan. Pero umayos ka, Haran. Ang Haran ay maituturing na kabisera ng Hilaga. Magandang lugar iyon para tirhan, tulad ng magandang lugar na tirhan sa timog ng UR. Maaari tayong manghaka-haka. Baka naging komportable na naman si Tera. Siguro, ginagawa na naman niya ang parehong uri ng trabaho. Marahil ay nagsimula siyang makipagbahagi muli sa mga paganong anyo ng pagsamba. At mauunawaan natin ng mas malalim kung bakit maaaling naudyok si Tera na manatili sa Haran at muling bumuo ng buhay sa Haran. At tulad ng nanyang Imon, dahil mahirap para sa pamilya nila Abraham at Tera na lumipat mula sa muli silang nanirahan sa Haran. Mas mahirap pa sana yon dahil dito na naman sila nanirahan para lumipat. Kaya mauunawaan natin kung gaano kahirap para kay Abraham na lisanin muli ang lugar ni ito ng idolatriya. Ngayon, sa panahong ito, alam natin na ito ay malapit sa kaharian ng Ebla. Alam natin na maraming natututuhan si Abraham mula kay Eber at sa kanyang mga ninuno tungkol sa tunay na pananampalataya. Ngunit, ang kailangan nating maunawaan tungkol sa Ebla ay ang Ebla ay hindi lamang isang lugar kung saan sinasamba nila ang tunay na Diyos. Sa oras na ito, parang sinasamba ng lahat ang lahat. Pero ang nangyari sa Ebla ay pinayagan sila sa pamamagitan ni Eber na kaya nilang ang kakayahang umunawa at sumamba sa tunay na Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin?
Saan man tayo magpunta, saan man tayo mapunta, na ginagabayan tayo ng Diyos, kahit na inaakay tayo sa isang lugar kung saan tayo ay maaaring lumago sa espiritual, at nasa isang lugar kung saan tayo ay nasa isang magandang kapaligiran ng pag-aaral ng tunay na salita. Ang idolatria ay nasa paligid pa rin natin. Hindi dahil nasa lugar na tayo ay hindi na tayo natutokso ng idolatria. Kailangan nating malampasan ang idolatria para maintindihan kung ano talaga ang katotohanan. At yan ang ginawa ni Abraham. Kahit na ang buong buhay niya ay puno ng idolatria, hanggang sa makilala niya ang Diyos, kahit na sa kasalukuyang panahon ng kanyang buhay, nagawa niyang malampasan ang idolatria na iyon. At sa kalaunan ay iiwan ang kanyang bayan, iiwan ang kanyang mga kamag-anak, at iiwan pa ang bahay ng kanyang ama. Iyan ang aral mula sa pananampalataya ni Abraham. Sa ikalawang punto ng kanyang pagkatawag, ayon sa Gawa 7, versikulo 4, nilisan niya ang Kaldeya at nanirahan sa Haran. Mula roon, pagkamatay ng kanyang ama, ay tinalipat siya ng Diyos sa lupaing ito na inyong ginagalawan ngayon. Kaya gusto kong magtuon sa ekspresyong ito pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Sa iba't ibang anyo, maraming beses na nating narinig ang paliwanag na ito. Ngunit bilang isang pagbabalik-aral, sa Genesis Kabanata 11, talata 26, sinasabi na si Tera ay 70 taong gulang nang ipanganak si Abraham. Sige, sa bersikulo 32, si Tera ay 205 taong gulang nang mamatay si Abraham. Kaya nang mamatay si Tera, si Abraham ay 135 taong gulang na. Gayunpaman, sa Genesis Kabanata 12, talata 4, nang si Abraham ay 75 taong gulang, siya ay umalis sa Haran, at si Tera ay 145 taong gulang na sa panahong ito. Ngayon, namatay si Tera noong siya ay 205 taong gulang, ngunit sinasabi ni Esteban na lumipat si Abraham. Mula sa Haran, pagkamatay ni Tera, paano natin maiugnay ang mga gawang kabanatang 7, talatang 4, sa Genesis kabanatang 12, talatang 4? Kita mo, mayroon talaga tayong 60 taong pagkakaiba na hindi natin kayang ipaliwanag kahit man lang sa literal na paraan. At maraming eskolar at maraming teologo, tinitingnan nila ito at sinasabi nila, nako, nagkamali ng kalkulasyon si Stephen. O baka ibang tradisyon ang sinusunod ni Stephen. Kaya alam natin na may iba't ibang bersyon ng Biblia. Ang Biblia ay hindi maaaring maging inspirasyon ng Diyos, kaya maraming bagay ang sinasabi ng mga tao para tangkaing siraan ang katumpakan ng Biblia. Ngunit, tumitingin sila gamit ang kanilang pisikal na mga mata, tulad ng pagtingin ng mga Hudyo noong panahong iyon, gamit ang kanilang pisikal na mga mata. Kaya kailangan nating tumingin sa espiritual na diwa. Ngayon, ang salita para sa paggamatan. Pagkamatay ni Tara, ang salitang ginamit ni Stephen ay nagmula sa salitang Griego na apothmesko. At ang isang talata na ginagamit natin upang subukang ipaliwanag ang apopnesko upang magsalita tungkol sa isang espiritual o metaphorical na kamatayan ay ang unang Korinto 15, talata 31. Mga kapatid, sinasabi ko, alang-alang sa pagmamalaki ko sa inyo na taglay ko kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na ako'y namamatay araw-araw. Kaya ito ang pag-amin ni Apostol Pablo. Kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus at taning sa Kanya lamang ipinagmamalaki mo, araw-araw kailangan nating mamatay. Ngayon, hindi ka maaaring mamatay ng physical araw-araw, tama ba? Kaya rito, ginamit ni Apostol Pablo ang salitang apopnesko. At ang apopnesko ay ang ekspresyong ginagamit upang talakayin ang isang metaphorical o espiritual na kamatayan. Gayunpaman, ang apopnesko ay hindi lamang ginagamit upang ilarawan ang isang espiritual na kamatayan. Maaari rin itong gamitin upang ilarawan ng isang pisikal na kamatayan. Kaya kung may sino mang makikipagtalo laban sa iyo, maaari nilang gamitin ang mga talata sa Mateo Kabanata 8. Sige, dapat ay mula bersikulo 30 hanggang 31. Pasensya na, 31 hanggang 32. Tingnan mo, nung nagpapalaya si Jesus ng mga demonyo, nagmakaawa sila sa kanya na nagsasabing, kung palalayasin mo kami, papasukin mo kami sa kawan ng baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo! At lumabas sila at pumasok sa mga baboy. At ang buong kawan ay tumakbo pababa sa matarik na bangin, patungo sa dagat, at mga matay sa tubig. Sa palagay ko ay hindi makakaranas ng espiritual na kamatayan ang mga baboy.
Sa Mateo Kabanata 8, nang ibinabahagi nito ang salaysay tungkol sa mga baboy na napunta sa dagat at namamatay, ginamit din nito ang salitang apotnesko. Kaya kailangan nating maunawaan ng mas malalim si apotnesko kung nais nating magbigay ng matibay na argumento para dito bilang isang espiritual na kamatayan. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Isa-isahin natin ito. Ito ay nagmula sa dalawang salita. Ang ibig sabihin ng apo ay malayo sa katu. Ang ibig sabihin talaga ng finesko ay mamatay. Kaya ang salitang pinanghesko sa sarili nito ay nagbibigay diin sa kamatayan. Pero apopinesko, ano ang ibig sabihin ng dalawang salitang iyon na magkasama? Ang diin ay hindi sa mismong kamatayan. Ang diin ay nasa paghihiwalay. Ang pagiging malayo sa isang bagay dahil sa kamatayan. Kaya kung may namatay na, wala na sila sa physical na mundo o wala na sila sa iyo at sa akin. May namatay na, ngunit ang diin ay wala sa pisikal na kamatayan. Ang diin ay nasa katotohanan na ang isang tao ay nahiwalay sa ibang bagay. Kaya sa mga gawa kabanatang 7, talata 4, nang sabihin na namatay si Tara, masasabi natin iyan na may katapatan. Sa puso ni Abraham sa espiritual na aspeto, kinailangan niyang hindi lamang isaalang-alang ang patay na si Tara ang kanyang ama upang ito ay mahiwalay sa kanyang ama. Ngunit si Abraham na naniniwala sa Mesiyas, sa pangako ng Mesiyas, kinailangan din niyang mamatay para maipagmalaki si Hesukristo. Kaya kapag sinabi nating aponesko, ang pinag-uusapan natin ay ang espiritual na paghihiwalay ng mga bagay sa physical na mundong ito. At sa gayon, sa ganung paraan, may ituturing mong may isang bagay na namatay, na ikaw ay espiritual na namamatay araw-araw tulad ng ipinapahayag ni Apostol Pablo. Sa madaling salita, sa Mateo 10:37, sabi ni Jesus, ang umiibig sa magulang o anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mas minahal ni Abraham ang Diyos kaysa sa kanyang ama, kaya nilisan niya ang kanilang tahanan. Ngunit mas minahal din niya ang Diyos kaysa sa kanyang pisikal na anak. Genesis 22, versikulo 16, sumumpa ako sa aking sarili, sabi ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ang bagay na ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Inilayo ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak. Kaya ito rin ay isang patunay na minahal ni Abraham ang Diyos ng higit sa anumang bagay sa mundong ito. At ang pananampalatayang iyan ang dapat nating taglayin. Minahal ni Abraham ang Diyos, pag-ibig na agape, anuman ang mga kondisyon na nagpapahintulot sa kanya na umalis sa Haran, kahit na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kahit kinailangan niyang lisanin ang bahay ng kanyang ama, naniwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na magkakaroon ng mga inapo at tatanggapin ng lupang pangako. Kahit sa harap ng paghahain ng kanyang anak, sa Hebreo Kabanata 11, naniwala si Abraham na sa pamamagitan ni Isaac matutupad ang pangako ng Diyos. Kaya kahit mamatay si Isaac, anuman ang mga pangyayari, naniwala si Abraham na kayang buhayin muli ng Diyos si Isaac at sa pamamagitan niyan, magkakaroon pa rin siya ng mga inapo. Kaya mas minahal ni Abraham ang Diyos kaysa sa kanyang ama at anak. Tularan natin ang pananampalatayang ito, Galatia 3:7. Siguraduhin ninyo na ang mga may pananampalataya ang mga anak ni Abraham, Galatia 3:9. Kaya nga, ang mga nasa pananampalataya ay pinagpala kasama ni Abraham na sumasampalataya at ang Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga lahi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Anong pangako? Balikan ang Genesis 22:16. Ang pangakong isinumpa ng Diyos sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, lahat ng bansa ay pagpapalain. Kaya dapat nating ihiwalay ang ating mga sarili mula sa anumang bagay na maglalayo sa atin mula sa espiritual na Babylonia. Balik tayo sa Josue 24, versikulo 2 at 3. Sinabi ni Josue sa bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Ang inyong mga ninuno ay nanirahan noon pa sa kabila ng ilog, si Tare na ama ni Abraham at Nachor, at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos.
Latakri. Nang magkagayoy, kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa kabilang ibayo ng ilog at pinatnubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan at pinarami ko ang kanyang mga binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. Kita mo? Paano kaya nagre-review si Joshua sa mga tao? Sila ay kinuha palabas ng Ur ng mga Kaldeyo sa pamamagitan ng kanilang ninunong si Abraham at sila ay dumami hanggang sa makarating sa lupang pangako. Isaias, Kabanata 51, versikulo 2. Tingnan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nagsilang sa inyo sa kahirapan. Nung isa pa lamang siya, tinawag ko na siya. Pagkatapos ay pinagpala ko siya at pinarami. Kita mo, dapat nating tingnan si Abraham at hindi lamang ang kanyang mga individual na ginawa, dapat nating tingnan ang kanyang buong kwento ng buhay, ang kanyang buong paglalakbay sa buhay. Nung siya ay 1 taong gulang, ano ang ginawa ng Diyos? Tinawag siya ng Diyos. Makikita natin kung paano siya tinawag ng Diyos palabas ng lupa. Tinawag siya ng Diyos palabas ng Haran. At ano ang ginawa ng Diyos? Pinagpala niya siya at pinarami siya. Kaya kung paanong tinawag ng Diyos si Abraham, pinatawag din tayo ng Diyos ngayon. Pahayag, Kabanata 18, talata 2, sumigaw siya ng may malakas na tinig na nagsasabi, bumagsak, bumagsak na ang dakilang Babilonya. Siya'y naging tahanan ng mga demonyo, bilangguan ng bawat karumaldumal na espiritu at bilangguan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na lupa. Kaya ito ay tungkol sa katiwalian ng Babilonya. Ngunit ang mga versikulo 4 at 5, pahayag, Kabanata 18, mga versikulo 4 at 5, basahin natin ito nung sabay-sabay. Handa na? Simula na? At narinig ko ang isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magtamo ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit, at naalala ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. Kaya ano ang biyayang ating natatanggap? Kung tayo ay magiging mga inapo ni Abraham, tatawagin tayo kung paanong tinawag si Abraham, kung paanong natanggap ni Abraham ang mga pangakong iyon. Ang mga pangakong iyon ang ating mana, ang pangako ng kordero. At bakit? Paano nga ba nagsimula ang lahat ng to? Sa dakilang pag-ibig ng Diyos, pinili niya si Abraham, tinawag siya palabas ng Babylonia upang matanggap ng kanyang mga inapo ang ipinangakong kordero. Kaya kung titingnan mo ang Galasya Kabanata 3, kung naniniwala ka kay Hesukristo, ikaw ay mga inapo ni Abraham. At kung titingnan natin ang talaangkan ni Hesukristo sa Mateo Kabanata 1, paano ito nagsisimula? Si Jesus, ang Kristo, anak nino? Ang anak ni Abraham. Kaya, sa pamamagitan ng pagtingin sa buhay ni Abraham, sa pamamagitan ng pagtingin kung kaano siya tinawag palabas ng Babylonia, tiningnan natin ang ilan sa mga ebidensyang arkeologiko noong panahong iyon at kung gaano kaluba ang idolatriya noon. Ang paglalakbay ni Abraham sa buhay ng pagiging tinawag palabas ng Babylonia, gayon din ay ang ating paglalakbay sa buhay, ang pagiging tinawag palabas ng espiritual na Babylonia. Ang pagiging tinawag palabas mula sa idolatriya, ang pagiging tinawag palabas mula sa lugar ng mga demonyo, at ang pagpasok sa pangako ng Diyos, ang pagiging naligtas mula sa paghatol ng Diyos. At iyan ang ebanghelyo ni Heso Kristo. Titingnan natin ang talaang kanan at saan ito patungo sa punto. Ito ay tumutukoy sa ulo ni Heso Kristo. Sino ang nakita ni Abraham? Nakita niya si Heso Kristo. Kapag tiningnan natin ang Juan, Kabanata 8, kaya ang aking pag-asa at panalangin sa pagtatapos natin dito na tayong lahat bilang mga mananampalataya kay Heso Kristo. Tayong lahat bilang mga anak po ni Abraham. Talagang isa sa puso natin ang pagtingin kay Abraham upang makita kung paano siya tinawag palabas ng Babylonia. At taglay ang pananampalatayang ninananapin, naway makita rin natin ang Diyos ng kaluwalhatian. At naway magpatotoo rin tayo sa lahat ng tao sa mundo na si Jesus ang Kristo, na sa pamamagitan niya ay makikilala natin ang Ama, at sa paggawa nito, naway matanggap natin ang pangako bilang mga ina po ni Abraham. Amen. Kaya dito tayo magtatapos. Manalangin tayo at ating tatapusin ang panalangin ng Panginoon. Ama namin, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na pinili mo kami upang maitala sa iyong aklat ng buhay.
Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo na isinugo mo ang iyong anak na si Hesukristo na sa pamamagitan niya ay nakamit namin ang aming kaligtasan. Sa pananampalataya sa Kanya, tayo'y inapo ni Abraham, anuman ang ating lahi. Ama, alay namin ang lahat ng papuri at pasasalamat gaya ng pagtawag kay Abraham mula sa lupa. Ama, dinggin namin ang iyong tinig, makita ka, makilala at maunawaan kang maluwalhating Diyos. Upang magsimula sa paglalakbay ng pananampalataya, gaya ng paglisan ni Abraham sa bahay ng ama niya sa Haran, Ama, Diyos, habang nagpapatuloy kami sa aming sariling paglalakbay, huwag nawa kaming matukso muli ng idolatriya na aming tinakasan. Ngunit naway ang iyong mga pangako lamang ang aming matanaw sa espiritual na lupain ng kanon na dapat naming pasukan. At naway kami, amang Diyos, bilang mga inapo ni Abraham, ay makapagturo at makapaggabay sa mga susunod pang henerasyon ng pananampalataya sa iyong salita ng kasaysayan ng pagtubos, upang maipahayag nila ang ebanghelyo ni Heso Kristo at sa pamamagitan ng pag-unawa kay Jesus, sa pamamagitan ng pag-unawa sa Kanya bilang ang rurok at kasukdulan ng kasaysayan ng pagtubos, naway tunay ka naming makilala, maunawaan at aminin bilang aming Ama. Lubos kaming nagpapasalamat. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Amen.